Vanessa, tanghali na. Hindi ka na naman ba papasok sa opisina nyo? Malumanay ngunit may halong pag-aalala na tanong ng kanyang lola habang nakapamewang. Lumaki si Vanessa sa pangangalaga ng kanyang lola, dahil siya ay naging bunga ng isang pagkakamali, isang relasyon ng kanyang ina sa isang lalaking may sariling pamilya. Dahil dito, madalas siyang maging tampulan ng tukso at usapan, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkasensitibo. Bata pa lamang siya ay hindi na niya gusto ang masigawan o mapagsabihan, lalo na sa harap ng maraming tao. Madali siyang nadadala ng lungkot at depresyon sa tuwing makaririnig ng negatibong salita mula sa iba. Sa araw na iyon, habang nagdadalawang isip siyang pumasok, muling pinaalalahanan siya ng kanyang lola. Vanessa, hindi tama ang ganyang ugali. Matuto kang lumaban sa buhay. Harapin mo ang mga hamon, kahit mahirap. Hindi pwedeng magkulong ka na lang sa kwarto tuwing may hindi magandang nangyayari. Mali yan. Bagamat may halong pag-aalala ang boses ng kanyang lola, dama rin ang determinasyon nitong turuan siya ng tamang pananaw sa buhay. Napabuntong hininga si Vanessa. Sa halip na bumalik sa higaan, nagpa siya siyang bumangon at maghanda. Wala rin namang mangyayari kung magstay ako rito sa bahay. Siguradong sermon lang ang aabutin ko buong araw, bulong niya sa sarili habang naliligo. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe, narating na niya ang harap ng napakalaking gusali na pagmamay-ari ng kanilang CEO, si Juanito Reyes. Kung pwede lang dalhin ang kawali, ipiprito talaga kita ng buhay, bulong niya sa sarili, habang nanlilisik ang mga mata at naglakad papasok sa building. Hindi pa rin maayos ang kanyang mood ng mga oras na iyon. Naalala pa rin niya ang mga panlalait ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Mabilis niyang inayos ang kanyang makapal na salamin sa mata, na matagal na niyang ginagamit mula pa noong bata siya. Kahit pa maraming nagsasabing mas bagay sa kanya ang contact lens, mas komportable siya sa salamin. Vanessa, ang aga-aga, nakasimangot ka na naman, bati ni Melly Cruz, ang kanyang kasamahan, na may nakakalokong ngiti. Bakit, ikaw ba ang napahiya ni boss kahapon? Hindi ba ako, sagot ni Vanessa, sabay turo sa sarili. Ay nako, hindi ka pa rin ba naka-move on? Kalimutan mo na yan. Alam mo namang si boss, kahit 34 na, loveless pa rin. Malay mo, type ka niya, biro ni Melly, sabay taas ng kilay. Talaga, sagot ni Vanessa habang muling inaayos ang kanyang salamin. Biglang sumambulat ang tawanan ng mga kasamahan nilang nasa likuran. Napagtanto ni Vanessa na hindi pala naroon si Melly upang damayan siya, kundi upang asarin siya kasama ang iba pa. Ang lakas mo namang mangarap, Vanessa. Yang itsura mong yan, magkakagusto si Sir Rafa sa'yo, sabat ni Jojo Santos, isa sa mga kasamahan niya. At bakit naman hindi? Hindi naman lahat ng tao tulad nyo. Kahit ganito ang itsura ko, alam ko sa sarili ko na may maganda rin akong katangian, sagot ni Vanessa, puno ng tapang, habang pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Alam niyang walang ibang makakaintindi ng nararamdaman niya kundi siya lamang. Pumasok siya sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili. Hinugasan niya ang kanyang mukha, alam niyang hindi magtatagal at muli na namang dadaloy ang kanyang mga luha. Ah, ikaw na naman, galit na tanong ni Rafa nang makita siya nitong lumabas mula sa banyo. Ang tono nito ay puno ng inis. May problema po ba, sir? Hindi na po ba pwedeng gumamit ng banyo dito sa kumpanya? Sagot niya ng may halong sarkasmo, ngunit nananatiling kalmado ang kanyang boses. Hindi naman iyon ang punto. Ang ayaw ko lang ay ginagamit niyo ang banyo bilang dahilan para magpahinga o mag-relax, sagot nito ng malakas, kasabay ng pag-ayos ng kanyang suot at halos ipagpagpa ito sa harap niya. Nangingilid na ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang sagutin ang kanyang boss, gusto niyang ipaliwanag na kailanman ay hindi siya nagpapabeya sa trabaho. Sa katunayan, madalas pa nga siyang mag-overtime nang walang bayad, kaya't siya ang unang umuwi. Nakakabwisit, bulong niya sa sarili habang mabigat ang mga hakbang niyang bumalik sa kanyang cubicle. Sa opisina, wala siyang tunay na kaibigan. Hindi niya maintindihan kung bakit tila iniiwasan siya ng lahat. Madalas niyang tinitingnan ang sarili sa salamin, hinahanap ang sagot sa tanong na, ano bang mali sa akin? Maliban sa makapal niyang salamin, alam niyang wala namang kapintasan ang kanyang hitsura. Dahil lang ba dito? Dahil lang ba sa suot kong salamin? Tanong niya sa sarili. Kahit kailan, hindi siya naging pabigat sa team. Siya pa nga ang gumagawa ng halos lahat ng reports nila, ngunit tila walang may gustong maging malapit sa kanya.
Miss Marites Alonzo, biglang sigaw na narinig niya mula sa malayo. Napabalikwas siya mula sa pagkakasubsob sa kanyang mesa. Opo, sir, sagot niya ng may kaba. Kitang-kita sa mukha ng kanilang CEO ang galit nito. Hindi ito ang unang beses na pinapahiya siya ng boss na ito. Parang hilig nitong batikyusan siya sa tuwing magkikita sila. Bakit ba ang laki mong tanga? Tanong nito ng madiin, kahit hindi na nito kailangang sumigaw. May nagawa po ba akong mali, sir? Nauutal niyang sagot, hindi mo ari kung ano ang dahilan ng galit nito. Sino ang nag-book ng flight ko papuntang Brazil? Tanong nito habang nakataas ang kilay. Ako po, sir, mahina niyang sagot. Bumantong hininga ito ng malalim bago muling nagsalita, sa susunod, siguraduhin mong tama ang bukang mo. Alamin mong mabuti kung saan talaga ako pupunta. Napapitlag siya sa bigat ng mga salitang iyon. Pero, sir, sinabi po sa akin na Brazil ang destinasyon ninyo, sagot niya, nanginginig pa rin ang boses. So, ako pa ang mali. Ikaw ang may pagkakamali. Sa susunod, siguruhin mong tama ang lahat bago ka kumilos. Hindi ko na trabaho ang isa-isahin pa ang mga bagay na dapat mong ginagawa, galit na sabi nito bago tuluyang nag-walkout palabas ng opisina. Miss Prado, kapag umalis ka ngayon, you're fired, banta nito habang papalayo. Gawin niyo po, sir. O kaya, magre-resign na lang ako, sagot niya ng may buong tapang, sabay talikod at tuluyang umalis sa opisina. Mabigat ang kanyang puso, puno ng hinanakit. Isang buwan siyang nanatili sa bahay. Paulit-ulit lang ang kanyang ginagawa, higa, upo, nood ng TV. Tinitiis na lang niya ang sermon ng kanyang lola. Apo, total wala ka namang ginagawa, bakit hindi ka magpunta sa simbahan o kaya'y maglakad-lakad sa liwasan? Malay mo, kapitan ka ng swerte, payo ng kanyang lola. Okay na po ako dito, lola, sagot niya, pilit na ngumiti. Ngunit bigla siyang napatingin sa balita sa TV. Isang kilalang negosyante, si Juanito Reyes, ay ikakasal na bukas sa kanyang fiancé na si Carmela de Guzman. Tumayo siya at tahimik na umakyat sa kanyang silid, dala ang bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kapal ng mukha niya, masaya siya. Samantalang ako, nagdurusa sa pagkawala ng trabaho ko. Hindi ko ito matatanggap, pareho kaming dapat magdusa. Hindi ko hahayaang maging masaya siya kasama ang babaeng mahal niya. Dapat maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng makasama ang isang taong hindi niya gusto at kailanman ay hindi niya gugustuhin. Mariing isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto, saka humarap sa salamin. Matagal niyang tinitigan ang kanyang refleksyon, at sa kanyang pagninilay, nabuo ang isang mapanirang plano, ang sirain ang buhay ni Juanito Reyes. Yari ka sa akin. Mapiprito ka sa sarili mong mantika, bulong niya sa sarili, puno ng galit at determinasyon. Kinabukasan, sinigurado niyang alamin ang venue ng kasal ni Rafa, ang dati niyang boss. Bitbit niya ang kanyang backpack na puno ng kung ano-anong bagay. Nakasuot siya ng itim mula ulo hanggang paa, itim na damit, maskara, at shades, upang hindi siya makilala. Ngunit sa halip na hindi mapansin, mas lalo pa siyang naging kapansin-pansin sa mga mata ng mga tauhan ni Rafa. Sir, may isang babaeng nakaitim na nagtatanong kung saan ang dressing room ng bride niyo. Sa tingin ko babae siya base sa boses, sumbong ng isa sa mga bodyguards ni Rafa. Okay, sige, hayaan niyo lang siya. Mukhang may magandang idudulot to para sa akin. Huwag niyo siyang pipigilan. Naiintindihan niyo, mariing bilin ni Rafa, na tila may binabalak din. Samantala, iniisa-isa niya ang mga pintuan at dressing room ng hotel kung saan ginaganap ang paghahanda para sa kasal. Doon sa isang kwarto, nakita niya ang babaeng bride, si Carmela de Guzman. Siya pala ang babaeng mahal ni Sir Rafa. Humanda kayo. Hindi ko hahayaang magkatuluyan kayo. Ngayon niyo matitikman ang ganti ng isang api, mahina ngunit mariing sabi niya sa sarili. Marahan siyang pumasok sa kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Abala si Carmela sa pagsusuot ng hako ng mga oras na iyon. Judith, ikaw na ba yan? Tanong nito, ngunit hindi siya sumagot. Nang makalapit siya sa likuran nito, agad niyang inilapat ang panyong may pampatulog sa ilong at bibig nito. Pasensya ka na, pero matulog ka na muna ng mahimbing. Kasi hindi ikaw ang ikakasal ngayon. Ako ang magiging bride mo, Mr. Juanito Reyes, bulong niya habang napapangisi. Isa-isa niyang hinubad ang kasuotan ng bride at mabilis na isinuot ang mga iyon.
Mabuti na lang at nagsuot siya ng contact lens upang mawala ang kanyang makapal na salamin. Sa sandaling iyon, napatunayan niyang mas magaan nga sa pakiramdam ang walang suot na salamin. Kasabay nito, isinakatuparan niya ang isang malaking kalokohan. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit nababalot siya ng panibugho at galit para kay Rafa. Hindi dahil mahal niya ito, kundi dahil sa masasakit na pagtrato nito sa kanya. Ito ang kanyang ganti. Lumipas ang isang oras, at nagtataka na ang lahat kung bakit wala pa rin ang bride. Naglapitan na ang mga magulang ni Rafa at maging ang mga bisita. Anak, darating pa ba si Florian? Tanong ng kanyang ama, si Mr. Alejo King Frito. Naroon din ang kanyang ina, si Ginang Reyna King Frito, na kilala sa pagiging istrikta. Aba anak, hindi ko gusto ang kahihiyang ito. Kailangang matuloy ang kasal anuman ang mangyari, mariing sabi ng kanyang ina, na parang nag-utos ng batas. Ngunit si Rafa, tila walang kaba o pag-aalala sa kanyang mukha. Ma, pa, ano naman kung hindi siya dumating? Hindi tayo ang nangangailangan, sila ang may kailangan. Kumpanya ba natin ang palubog? Sagot niya ng kampante bago bumalik sa harap ng altar. Maya-maya, dumating na ang bride na natatakpan ng belo ang buong mukha. Halos itakip pa nito ang bouquet ng bulaklak sa kanyang mukha. Is that her? Tanong ni Gani, ang best man ni Rafa. Ewan, but I smell something. I think someone rescued me from hell, sagot ni Rafa ng pabulong habang nakikitang papalapit ang bride. Nang naroon na ito sa harap ng altar, marahan niyang iniangat ang braso upang ipasok ng bride ang kanyang kamay. Ngunit laking gulat niya nang hindi iyon ginawa ng bride. Sa halip, nagpatuloy ito sa paglalakad. Bagamat nalilito at nagtataka sa ipinakita ng dalaga, sinabayan niya ito sa paglalakad patungo sa altar. What is your problem? Hindi ba kayo may gusto nito? Pabulong niyang tanong, ngunit nanatiling tahimik ang babae at nagpatuloy lamang sa pagtuon ng pansin sa altar. Nang makarating sila sa harapan ng pari, nagsimula na ang seremonya. Siya, bilang groom, ay hindi mapakali habang pinagmamasdan ang babaeng katabi niya. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito dahil sa belo, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Do I know you? Tanong niya ng mahinahon, ngunit binaliwala lamang siya ng babae hanggang sa matapos ang liturhiya ng pari. Sir, tawag ng isa sa mga tauhan nila, ngunit mabilis itong sinenyasan ng kanyang ama na manatiling tahimik. Walang ibang nagsalita pa. Nang matapos ang bahagi ng pagsusuot ng singsing, sinabi ng pari, now you may kiss the bride. Mariing napapikit ang dalaga. Hindi niya inaasahan na aabot sa ganitong punto ang kanyang plano. Tila natauhan siya bigla. Kiss the bride, mahina niyang sambit, ngunit sapat upang marinig ni Rafa. Ngumisi ang binata, napansin ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Biglang naalala ng dalaga na hindi pa siya handa para sa ganitong tagpo. Sa isang iglap, gusto na niyang tumakas mula sa kasal na ito, ngunit napansin niyang sinenyasan na ni Rafa ang mga tauhan nito upang harangan ang pintuan ng simbahan. O may siomay, paano na? Dapat akong makatakbo bago pa niya ako mahalikan, sabi niya sa isip. Magsisimula sana siyang humakbang palayo, ngunit bigla siyang kinabig ni Rafa papalapit sa katawan nito. Saan mo naman balak pumunta matapos mong sirain ang kasal ko? Huwag na huwag kang magkakamaling humakbang dyan dahil alam kong ibang tao ka, bulong nito, puno ng diin at galit. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Huminga siya ng malalim. Yes, akala mo hindi ko kaya, no? Ito lang naman ang plano ko para gantihan ka at sirain ang buhay mo. Ngayon hindi ka may kakasal sa babaeng gusto mo. Sorry ka na lang dahil ang stupid girl na kinaiinisan mo ang siyang makakasama mo habang buhay. Magdusa ka, galit niyang sabi, nanlalaki ang butas ng ilong. Tinanggal niya ang belo sa mukha at nakalimutan na may mikropono siya, kaya narinig ng lahat ang kanyang sinabi. Nagtawanan ang mga bisita, inakalang nagbibiro ang bride. Ngunit hindi natuwa ang mga magulang ni Florian, maging ang mga magulang ni Rafa. Nasaan ang anak kong si Florian? Bakit ibang babae siya? Tanong ng ama ng tunay na bride. Boss, yun po ang sasabihin namin kanina. Kanid na pang anak nyo. Kasalukuyan na pong hinahabol ang lalaking kumuha kay Miss Florian, sigaw ng isa sa mga tauhan. Kung ganoon, tapos na ang usapang ito, Mr. Enriquez. Tsaka na tayo mag-usap. Alam mo namang hindi uso sa pamilya kung salitang kahihiyan,
kaya itutuloy na namin ang kasal sa babaeng nasa harap ng altar, mariing sabi ng ina ni Rafa. Dahil dito, nag-walkout ang mga magulang ni Florian, galit na galit sa nangyari. Narinig mo yun? You're such a stupid woman. Akala mo ba ganun kadali mo akong magagantihan? Nagkakamali ka. Kaming mga King Frito ay hindi basta-basta napiit sa sarili naming mantika. Ikaw ngayon ang magsisisi sa mga plano mong palpak, sabi ni Rafa, may galit at pangungot siya sa kanyang mga mata. Naloko na, bulalas niya sa isipan. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang nasa isip niya ay tatanggihan siya nitong pakasalan at hahabulin ang tunay na nobya. Mariin siyang napakamot sa ulo, halos magulo ang kanyang buhok. Teka lang ha, sorry na. Nadala lang ako ng galit. Pasensya na, pwedeng umuwi na ako, tanong niya, nanginginig ang boses. At sinong may sabi? Biglang narinig nila ang malakas na tinig ng ina ni Rafa. Ito ang gusto kong mangyari, na makasal ang anak ko sa kahit na sinong babae, kaya wala kang kawala. Hindi ka lalabas ng simbahang ito nang hindi tapos ang kasal nyo, tila kulog ang boses nito na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Sa isang iglap, tila nawala ang kaguluhan. Siya, panay ang tulo ng luha. Siya ang natrap sa sarili niyang bitag. Ano ka ngayon, stupid woman, sambit muli ni Rafa, nakangisi at tila natutuwa sa kanyang pagkatalo. Noon pa lang, alam na niya ang magiging kalalagyan niya sa piling ng lalaking ito. Isang malaking pagkakamali na nagpadala siya sa galit at mga imahinasyon niya. Akala niya madali lang niya itong magagapi, pero sa huli, siya pala ang isang maliit na daga na nasilo sa maliit na keso at ngayon ay nakakulong sa isang hawla. Tapos na ang kasalan. Matapos mahagis ang bulaklak, parang wala na siyang buhay na sunod Sanyere na lang sa binata. Pilit siya nitong pinasakay sa kotse nito at ito na mismo ang nagmaneho. Dederecho na raw sila sa flight nila. Ano? Wala akong passport. Paano ako sasakay ng eroplano? Natataranta niyang sabi. It's okay. We have a private plane. You don't need that. Isa pa, hindi naman tayo lalabas ng bansa. Sa isang probinsya lang naman ang honeymoon natin. Huwag kang mag-alala. Asawa ko, sabi pa nito. Sir, seryoso at hila ba? Nabingi siya sa itinawag nito sa kanya. What? Asawa? Ang kapal ng mukha mo, nasabi niya ng malakas. Kung meron man sa ating dalawa ang makapal ang mukha, hindi ako yun. Ikaw yun. Talaga. Alam mo nang ang ibang babae ako, kinasal kayo ng mama mo tapos yung babae na kidnap. Anong klaseng fan ka? Wala kang pakialam doon sa bride mo, pasinghal niyang turan. Shut up. Huwag mong sayangin ang laway mo sa walang kwentang salita. Ganyan na ganyan yung mga taong walang laman ng utak. Like you, ngumisi ito ng sarkastiko sa kanya. Oh, really? Marty niyang tugon sa binata na tila sa bata ang facial expression. Kulang na lang ay lukutin niya ang mukha niya magawa lang niya itong supladuhin sa mga sinasabi nito. Tingnan mo nga yung inaasal mo, kung hindi ka ba naman gag-asterisk ang utak mo. Pupunta ka ba sa araw ng kasal ko at ikaw magpapanggap na bride, sanggal pa nito habang nagdadrive. Ewan, buwisit, sigaw niya. Isip bata na kung isip bata, pero wala na siyang maisip gawin kundi ang asarin na lang ito kasi ang totoo noon, naiinis din siya sa katangahan niya. Mali talaga ang ginawa niya at hindi na niya matatakasan pa ang lahat ng problemang napasukan niya. Para kang bata, bulalas na lang ni Rafa. Hoy, magpa-file agad ako ng annulment. Tsaka, isa pa, yung marriage contract, mali naman ang nakalagay na pangalan sa papel na yun. Seremonya lang ang totoo, pero ang pangalan hindi, kaya hindi legal ang kasal, bulyo pa niya. Magagawa mo pa kaya yun kung makukuha ako ng pagkabirhen mo mamaya, banta ng lalaki. Ah, ano, gulat niyang nasabi. Doon siya natameme, doon, tila gumuho ang mundo niya sa mga narinig. Doon niya tunay na nasabing mali talaga ang mga plano niya. Siya pa pala ang mapapahamak sa mga kamay ng masama niyang boss. Ano, natahimik ka, ang akala ko hindi mahalaga sa'yo ang puri mo, pero sa ginawa mo para mo na ring itinaya ang sarili mong buhay at katawan. Noon pa man, alam mo nang hindi ako mabait, masakit at masama akong magsalita. Pero huwag kang mag-alala, I will be gentle pagdating sa kama, sarkastiko ang naging pananalita nito. Wala siyang nabakas na kahit na kaunting kabaitan o kabutihan sa mga mata nito. Sa oras pa lang na yun, nadama na siya ng takot. Marami na siyang nabasang nobela,
Iyong mga babaeng kinakasal sa isang mafia at halos malademonyong pagtrato sa babaeng bida. Mariin siyang napapikit. Nai-imagine na niya ang kasamaan nito pagdating sa kama. Hay, nakakabwisit namang buhay. Pwede bang pakawalan mo na lang ako? Siguro naman pwedeng sa ibang bagay mo na lang ako bawian. Ay pakulong mo ako o Aidmanda. Yun na lang ang gawin mo, pakaulo ala. Ang tapang niya at napapalitan yun ng pakikiusap. Oops, sorry. Hindi kasi ako tumatanggap ng ganyang paghingi ng dispensa. Sinira mo ang kasal ko. Sisirain ko rin ang buhay mo tsaka ko na pag-iisipan kung makakaalis ka sa poder ko kapag sawa na ako sa'yo, sagot nito na walang kaymo emosyon. Nagulat siya kasi malaman siyang ang bahay nito sa isang probinsyang malayo sa kabisera. Kitang-kita niya ang karagatan. Ang una niyang napansin ay ang napakagandang tanawin, ang papalubog na sikat ng araw. Dinala agad siya ni Rafe sa napakagandang silid. Just accept kasi simula bukas, ikaw na ang magiging katulong ko sa bahay na to. Mariin itong sabi sa kanya. Matalim na titig lang ang ginawa niya sa binata, pero hindi niya malaman kung bakit nawalang bigla ang kaba at pangamba niya sa puso at may kung anong damdamin ang sumisibol sa kaibuturan ng kalooban niya. Isang uri ng damdamin na hindi niya kahit kailan papansinin at aaminin sa kanyang sarili. Ang laki mong tanga, Vanessa, sabi niya. Habang nasa loob ng banyo at nakatingin sa harap ng salamin, talagang ang mag-shower ang una niyang naisip ang gawin. Dam niya ang panlalaglag ng butil-butil na pawis kasi ang lumabas sa kanyang katawan. Sa simbahan pa lang, ang akala niya sasaya na siya kapag nasira niya ang kasal ni Rafa, ang lalaking kinamumuhian niya. Galit siya dahil palagi siya nitong pinapahiya sa lahat, pero ngayon asawa na ang tawag nito sa kanya. Paano na, Vanessa? Paano ka na makakawala sa poder niya? Noon nga, ang pangit mo pa sa suot mong salamin, palagi kanyang kinukutya, pinapahiya, sinisigawan, ngayon pa kaya. Pero ito ang tandaan mo, kahit na ano pang ay paranes niya sa'yo, ay pangako mong hindi ka bibigay sa kanya. Mangako ka, mariin niyang sabi sa sarili habang nakaharap sa salamin. Pangako, pangako, bulalas niya ng ilang ulit halos isiga niya pa ang mga salitang yun. Hindi niya alam na naririnig pala yun ni Rafa mula sa labas ng banyo. Nang makalabas siya, nagulat siya nang naroon ito. Kampanteng nakaupo sa sopa at ang tanging suot ay bathrobe. Kita niya ang mga butil ng tubig na nasa mga braso nito at basa na rin ang buhok nito. Ah, anong ginagawa mo rito? Hindi ka marunong kumatok man lang. Pinalaki ka bang walang manner ng mga magulang mo? Pasupladang tanong niya. Sa galit ang nararamdaman niyang kaba. Tumayo ito papalapit sa kanya, pero umatras naman siya. Nangangatal ang mga panga niya ng palihim at dinasal niyang sana ay hindi nito mahalata yun. Huwag kang matakot, alam kong kinakabahan ka kasi virgin ka pa. Hindi mo pa alam kung anong klaseng karanasan ang mangyayari ngayon, sabi pa ni Rafa na ilang dangkal na lang ang layo sa kanya. Lumayo ka sa akin, pwede. Walang kahit na anong mangyayari sa atin. Huwag mo akong pipilitin kung hindi ay demanda kita ng rape, banta pa niya sa binata. Nanginginig ang kamay niya na ituturo niya ang binata ngunit napapikit na lang siya nang umangat ang kamay nito para lang hoiin ang mga hibla ng buhok niya at iipit sa tenga niya. Ngayon ko lang napagmasdang maigi, maganda ka pala. Lalo na kapag hindi mo suot ang makapal mong salamin, sabi pa nito. Oh, hinubad mo na ba ang contact lens mo? Mahirap yan, baka makatulugan mo yan. Tanggalin mo na, delikado yan, sambit pa nito. Mahinahon ang salita nito. Tila ba kung hindi niya ito kilala baka madala siya sa pagpapanggap nito. Pwede ba, hindi ako madadala ng lamang lambingan mo. Umalis ka na dito kasi ayokong kasama ka. Sure ka na, paano kung kulog at kumidlat? Tayo lang ang narito, yung kwarto ko doon pa sa kabilang gusali. Baka naman umiyak ka at matakot, tanong pa ni Rafa. Bipolar ka ba? Yung may sakit sa isip. Yung pabago-bago ng pagkatao. Masama kanina tapos mabait bigla. Huwag nga akong lokohin mo, pasinghal niyang sabi. Ikaw bahala, kahit na ano pang sabihin mo hahanapin mo rin ako mamaya. Nakita mo yung ulap, kahit na gabi na nakikita kong bubuhos ang ulan. Malamig na yata, panito ang sarili na tila nilalamig at umalis na sa harapan niya. Ano, hindi naman ako matatakutin. Hindi ako naniniwala sa multo. Mas takot pa ako sa taong buhay kaya sa mga multo, pasigapan niyang sabi. Ngunit nang sumapit na ang gabi, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ilang magkakasunod na kidlat at kulog ang naririnig nila ng gabing yun.
Hindi siya takot, pero nakakadama na siya ng lungkot. Malungkot nga palang mag-isa at iyon ang kahinaan niya. Mabilis siyang makadama ng lungkot lalo na kapag nag-iisa. Nakarinig siya ng malakas na katok sa kanyang silid. Nang buksan niya yun, nakita nga niya si Rafa, naka-shirt na ito at pajama. Napapatulog na hindi ka bumaba. Hindi ka ba nagugutom? Tanong nito. Wala akong gana, sabi niya habang nangingilid ang luha. Ang totoo, nung nagsimula ng gumana ang takot at lungkot niya, wala na kahit na bakas ng tapang at galit niya para sa binata. Nakatingin lang sa mga mata niya si Rafa pero parabang ng mga oras na yun, hindi nakaaway ang tingin niya sa binata lalo na nang magsimula na namang tumama ang kidlat at kulog sa kalangitan. Napatakip siya ng tenga niya at napaatras kaya maagap naman siyang nalalayan ni Rafa sa hindi malamang dahilan. Tila yun ang nagtulak sa binata na halikan siya sa kanyang mga labi. Hindi ako bibigay, mariin niyang sigaw sa isipan ngunit habang nadarama niya ang mainit nitong labi, hindi na niya namalaya na ang kaninang nagal-alabang mga kamay niya ay kusan na palang napayakap sa likod nito at ang mga labi niyang nangangatal dahil sa takot nagkaroon ng tapang na lumaban sa halik na iginagawad ng binata sa kanya. Hindi niya namamalaya na unti-unti na pala niyang ibinibigay ang sarili sa lalaking kanyang kinamumuhian. Ang halik nito, yakap at ang bawat haplos ng mga kamay nito sa kanyang katawan ay tila nagpapaliyab ng buo niyang sistema. Nakalimutan na yata niya kung sino siya. Nakalimutan na niyang kaaway niya si Rafa na ngayon ay nagpapaligaya sa kanya. Ang gabing yun ay napuno ng pagkalimot para sa kanya at katagumpayan naman para kay Rafa sapagkat nakuha siya nito ng buong buo. Nagising si Rafa sa kama kung saan sila nagniig ni Vanessa. Napabangon siya at nagpalingalinga. Hinahanap niya ang babaeng nakasiping at asawa na nga niya. Nasaan na kayang babaeng yun? Tanong niya sa sarili hanggang sa nakarinig siya ng tinig na nagagalit sa loob ng banyo. Ang rupok mo, Vanessa. Ang rupok mo, konting yakap kat halik lang, bumigay ka na. Nasaan na ang hustisya sa ating dalawa? Paano na? Hindi ba't kalaban mo siya? Bakit ka bumigay? Talo ka na. May gigil pa ang bawat bigkas ng mga salita nito. Baliw ba siya? Kinakausap ang sarili, natatawang sabi niya habang naisip ang isuot ang bathrobe. Naaalala pa niyang nakahubad pa siya, tsaka niya kinatok ang pintuan ng banyo. Hoy, marupok na babae. Lumabas ka na dyan kasi baka ako ang maging marupok ulit at pasukin pa kita dyan. Bilisan mo, kakain na tayo. Nagugutom na ako, dalian mo ha, sabi pa niya kay Vanessa. Naiiling na lang siya at tuluyang lumabas ng silid. Isang oras ang lumipas nang makababa si Vanessa. Napapangiti siya kasi hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. Siya naman, saya at ligaya ang nararamdaman. Kaya lang, gusto pa niyang magpanggap sa asawa niya na galit siya. Gusto niya itong makitang nagmamakaawa sa kanya. Gusto niyang makita na kailangan siya nito. Kain na ba? Sabi ko, ikaw na ang katulong ko magmula ngayon. Nakataas pa ang kilay niya habang sinasabi sa maamo nitong mukha ang mga salitang yun. Che, ako nga ang dapat pagsilbihan mo, paano kung buntis na ako? Baka makasama pa sa kalagayan ko ang pagpapahirap mo sa akin. Nalaglag ang panga niya. Hindi niya akalain na mas malala pa ito sa inaakala niya. What? Buntis ka na? Kagabi lang may nangyari sa atin. Paano mangyayari yun? Bakit? Imposible ba yun? Malay mo. Basta hindi ako kikilos at susunod sa utos mo, bahala ka dyan, matigas na sabi nito sa kanya. Ngunit nagpaunahan na lang niya itong naging sunod sa Niren sa lahat ng pinapagawa niya. Inutusan niya itong maglinis ng buong ground floor gamit ang mga panglinis. Nagulat siyang marami palang alam gawin si Vanessa, lalo na sa gawaing bahay. Nang magtatanghali na ay nakita niya ito sa kusina at kusang nagluluto. Galing mo marunong kang magluto, nagtataka pa niyang tanong. Oo naman, hindi naman ako anak mayaman. Simple lang ang buhay ko at lumaki ako sa poder ng lola ko, sabi pa nito. Bakit? Nasaan ang mga magulang mo? May kanya-kanya ng pamilya. Malas ang maging anak sa labas. Walang both side na gustong kumuha sa akin kaya yun, sa lola ko ako napunta. Okay lang din naman, at least kahit saan ako itapon, makakaya ko. Okay, may katulong na ako. May kaya ka pa sa kama, good for me, okay, libre pa, walang bayad. Buti na lang ikaw ang napakasalan ko, hindi na ako lugi, sabi pa niya sa dalaga na inaasar lang naman niya. Ang totoo ay noon pa niya gusto si Vanessa kaya ganoon na lang kung ay bully niya ito.
Kaya lang, hindi niya yun maamin dahil nga sa akala niya hindi papayag ang mga magulang niya na isang empleyada lang sa opisina ang mapapakasalan niya. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Kumain ka na, pabulyaw nitong tawag sa kanya. Nangingiti na lang siya kasi nakita na naman niya ang salubong ng mga kilay nito na talagang gustong-gusto niya. Okay, pwede mo ba akong tabihan habang kumakain? Paglingkuran mo ako. Ako ang hari mo. Oo na, Mr. King, prito-prituhin kita sabi nito ng pabulong. Anong sabi mo? Wala, sabi ko hari ng mga prito. Kumain ka na lang, sagot pa nito. Nang kumain siya, labis siyang natuwa kasi nga napakasarap nitong magluto. Wow, nakalimutan ko ang pangalan ko. Sino nga ako? Biro pa niya sa asawa. Napangiti lang si Vanessa at sa kauna-unahang pagkakataon ay napangiti niya ito, isang bagay na matagal na niyang hinihiling noon. Pagkatapos ng tanghalian, nakita niya si Vanessa sa loob ng library. Nakita niyang nakaharap ito sa computer niya. Nagtaka siya at natakot na baka may pinapakialaman itong files doon. Anong ginagawa mo, Vanessa? Kunot noon niyang tanong nang makalapit at bigla niyang tiningnan ang monitor ng computer. Wala lang, inaayos ko lang yung report mo. Sinong gumawa ng tsaka ng presentation ha? Ayan, inayos ko na yan. Tiyak na hindi ka na malilito at magkakamali dyan kapag ni-report mo na yan. Madali na lang at mabilis mong maipapaliwanag, mahinahong sabi ni Vanessa habang may pinipindot pa sa mouse. Nang tingnan niya, namangha siya. Yung report na hindi niya matapos-tapos dahil hirap siyang intindihin ay nagawa ng paraan ni Vanessa, ang babaeng madalas niyang tawaging stupid. Papaano mang nagawa yan? Bakit? Alam mo yan. Ano ka ba? Ang tagal na niyang presentation na yan. Ako pa nga gumawa ng plano na yan pero kinuha sa akin ni Bridget at binigay sa secretary mo. Sabi, okay na daw yan. Pala kaya hindi makausad ang proyekto hanggang ngayon, hindi naayos, sabi pa ni Vanessa tapos ay tumayo na sa kinauupo ang swivel chair. Ngunit bigla niya itong nahila at napatukod ang kamay nito sa lamesa. Binuhat niya ito para maupo doon at saka hinagkan sa labi. Teka. Para saan yun? Kunot noo ang tanong nito habang nakahawak sa labi. Wala lang, natutuwa lang ako. Ako palang stupid sa ating dalawa, sabi niya tapos ay muling hinagkan ng asawa. Yun na ang ikalawa nilang halikan at alam nilang mauuwi na naman sa pagmamahalan. Hindi na nga nila napigilan na gawin ang ikalawang pagniniig nila sa lugar na iyon, tila ba pareho silang nagugulat sa mga natutuklasan nilang mga katangian ng isa't isa. Dapat kalaban mo siya. Dapat galit ka sa kanya, Vanessa. Ano ka ba naman? Bakit ba ang rupok mo? Hindi ba nga kaya mas siniraan ka sa kanya at pinakasalan mo siya para saktan siya, paghigantihan? Dapat pahirapan mo siya, dapat. Kapag humiling siya, huwag mong pagbigyan. Ekis agad. Magtatangka pa lang siyang humalik. Ekis na agad. Harangan mo agad ang bibig mo, pagalit na sermon ito sa sarili niya ng gabing yun. Nasa loob siya ng banyo ng silid na tinutulugan niya. Nagulat pa siya nang bigla yung bumukas. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita nga ang asawa niyang si Rafa na masama ang tingin sa kanya. Mabilis itong pumasok sa loob ng banyo at sinunggaban siya. Walang palom na muli siya nitong siniil ng halik sa kanyang mga labi. Patulak niya itong pinigilan at pinalayo sa kanya. Ano ba? Hindi na to dapat pang maulit. Alam mo bang hindi na kita dapat na hayaang mahalikan ako? Hindi na dapat, kasi gusto kitang parusahan. Gusto kong maranasan mo ang hirap at sakit na naranasan ko habang minamaliit ang pagkatao ko, habang pinapahiya mo ako. Nangingilid ang luha niya. Sino bang may sabing hindi pa ako napapahiya? Sinong may sabi na hindi ko pinagsisihan ang mga pamamahiya ko sa'yo? Ang totoo, paiyang-paiya ako sa sarili ko. Alam mo kung bakit, kasi ako yung totoong stupid, kasi hindi ko nakita noon pa na isa kang diamante. Nagsisisi ako at hinayaan kitang mawala sa kumpanya ko. You're a great person na nakilala ko. Bakit? Bakit kasi nasa'yo na lahat? Pero hindi ko nakita kasi naduwag ako na aminin sa sarili ko na in love ako sa isang weird at nerd na katulad mo. Pinagtatawanan at minamaliit ng lahat. Kung hindi ko ginawa ang mga bagay na yun, mapapansin mo kaya ako? Magagalit at sisirain mo ba ang kasal na hindi ko naman ginusto? Magiging asawa ba kita ngayon? Makikilala ba kita ng lubusan? Mariin sinitong niyakap, at kahit na anong pagpupumiglas ang gawin niya, hindi siya pinakawalan ni Rafa. Dahil doon, naging marupok na naman siya.
Hindi niya rin maunawaan ang kanyang sarili, mahina siya at tila ba madama lang niya ang mainit na hininga ng binata, para bang nangangatog na ang mga tuhod niya at nanghihina. I'm so stupid, Rafa, para bumigay sa'yo ng paulit-ulit, sabi niya habang patuloy na. Ayaw man niyang aminin, mahal na yata niya. Umaga na nang magising siya. Napabalikwas siya ng bangon, tirik na ang araw. Napalingga siya sa tabi niya. Wala si Vanessa. Kaya nakadama siya ng matinding takot na baka tumakas na ito at tuluyan siyang iniwan. Mabilis siyang napabangon at halos patakbong bumaba sa hagdan. Wala siyang pakialam kung maganda ang hulog man niya, basta maabyutan niya ang asawa, ang babaeng minamahal niya. Hindi, Vanessa, please, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong iwan, sabi niya sa isipan habang nalilitong nakalabas na ng bahay. Nasa hardin siya at paikot-ikot siya doon. Vanessa, sigaw niya. Vanessa, huwag mo akong iwan. Please, I love you. Mahal kita. Patawarin mo ako. Mahal kita. Napaluhod pa siya sa Bermuda grass at naiiyak dahil ang buong akala niya ay wala na ito. Hoy, Rafa, ano? Praning lang, ang tanong ni Vanessa na nasa may bakana ng main door. Napatayo siya. Pinanlisikan pa niya ang mga mata para masigurong hindi malikmata o imahinasyon ang nakikita. Hindi mo ako iniwan. Ano ka ba? Dinaanan mo nga lang ako eh. Nandun ako sa may kitchen, nagluluto. Tinawag pa nga kita, para kang wala sa sarili. Tulog ka pa ba? Nakakunot ang noo ni Vanessa habang nakapamewang na nakatingin sa kanya. Patakbo siyang lumapit sa asawa at nabuhat niya pa ito. Ano ba, Rafa? Ibaba mo nga ako. Napaka-owa mo, sabi pa nito ngunit hindi maiwasang mapangiti. Akala ko iniwan mo na ako. Ang laking takot ko, akala ko tinuto mo ang sinabi mo sa sarili mo na paghihigantihan mo ako. Yes, Vanessa, yun ang higantang magagawa mo sa akin, ang iwan ako, kasi hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mababaliw ako, dito ka lang sa tabi ko, akin ka lang, pwede. Pakiusap, ni Rafa, yung kasungitan niya at pagiging sarkastiko noon kay Vanessa, hindi na nito mabanaag pa. Huwag kang mag-alala, nagkasundo na kami ng sarili ko. Hindi na ako aalis pa sa tabi mo pagkatapos mo akong paulit-ulit na angkinin. Wala na akong natitirang lakas ng loob para humiwalay sa'yo, no. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo ako sasaktan, napahid pa ng isang daliri nito ang tumutulong likido mula sa butas ng ilong sanhi ng luha. Hindi na kita sasaktan pang muli. Mahal kita, Vanessa, please be my wife forever, sabay karga niya sa asawa. Oh, tama na ha. Sa dining area na tayo kakain na, hiyaw ni Vanessa habang kinakarga siya ng asawa. Mula noon ay naging masaya na silang dalawa. Sinulit nila ang kanilang honeymoon, at nang umuwi nga sila pabalik ng Maynila, sa bahay ni na Vanessa sila unang tumuloy. Lintik kang bata ka, malakas na kurot at hampas ang inabot niya sa kanyang lola dahil sa matagal niyang hindi pagpapakita sa matanda. Ni hindi mo man lang ako nasulatan o natawagan na nag-asawa ka na. Umalis ka lang basta, ni walang palem. Tapos ano, babalik kang buntis ka na. Aray naman po, Lola, hiyaw niya rin at nagtatago sa likod ni Rafa. Ano, ikaw ba ang napangasawa niya? Tanong ng matanda. Opo, Lola, mano po, sagot ni Rafa. Lola, bakit siya hindi niyo pinapalo o kinukurot? Siya ang may kasalanan ng lahat kung bakit bigla na lang akong nakapag-asawa ng hindi oras, katwiran pa niya. Tumahimik ka nga dyan. Akala mo hindi ko alam na sinira mo lang ang kasal ng lalaking ito. Kagagawan mo kung bakit nakidnap yung babaeng mayaman. Mabuti na lang at hindi mo siya napatay, sambit pa ng lola niya. Lola, hindi ko naman magagawa ang sinasabi mo. Hindi ko yun kaya, no. Alam ko naman at hindi ako nagkamaling matutuhan kang mahalin itong amo mo, kasi makikilala ka niya at malalaman niya ang tunay mong pagkatao. Kaya lang, mali pa rin ang ginawa mo. Ngayon, may ibang tao ang nagdurusa, paliwanag ng kanyang lola. Huwag na po kayong mag-alala, Lola. Ako na pong bahala sa problemang yan, sagot ni Rafa sa matanda upang hindi na ito mag-alala pa. Ngayon, anong plano nyo? Paano na lang kung mapahamak ang babaeng yun? Sana malampasan nyo ang problemang ito. Huwag kayong mag-alala, Lola. Kahit na papaano ay kilala ko naman si Florian. Alam kong hindi yun makakaisip ng masama para sa aming dalawa. Ito pong apo nyo ang puro kalokohan ang naiisipang gawin,
sabi ni Rafa sabay napakabe sa kanya. Oh, mabait ka naman pala, matino. Bakit sabi mo, Vanessa, masama ang ugali ng amo mo? Nag-resign ka pa talaga, Lola, sorry na. Ngayon po, mahal na mahal ko na po siya. Kaya nga po pinapakilala ko na po siya sa inyo, paghingi pa ng tawad ni Vanessa. Oh, sure, Rafa, sinasabi ko na sa'yo, si Vanessa mahilig magsalita ng mag-isa. Madalas niyang kausapin ang sarili niya, pero hindi ibig sabihin ay baliw siya ha. Paraan lang niya yon para gumawa ng desisyon. Tulungan mo na lang siya kung pupwede, habilin ng lola niya na sa asawa niya bumaling. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Pangako ko po sa inyo na siya lang ang iibigin ko at mamahalin ko, sabi ni Rafa pa sa lola niya. Kaya nang umalis na silang muli sa bahay ng lola niya, naiiyak pa siya. Kasi yon ang unang pagkakataon na mahihiwalay siya sa matanda. Lola, mahal na mahal ko po kayo. Salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo sa akin, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang lola. Apo, basta huwag mo nang uulitin ang magpadala sa emosyon mo. Tandaan mo, anumang bagay na masama na nagagawa natin ay may kabayaran sa harapan ng Diyos. Kaya sana mag-iingat ka at huwag padalos-dalos at pakatatandaan nyo na ang emosyon ay nagbabago-bago, kaya palagi nyong iisipin ang mga desisyon nyo sa buhay. Maliwanag, paalala at tanong pa ng matanda sa kanila. Tumango silang pareho ng paulit-ulit. Lola, kapag may bahay na kami, doon na po kayo titira, habol pa niya sa lola niya at muling napayakap. Pagkatapos nilang magtungo sa lola niya, sa mansyon naman ng King sila nagtungo. Alam nilang lahat ng miyembro ng pamilya ni Rafa ay naroon sa malaking mansyon, ngunit siya, hiniling niya kay Rafa na bumukod sila ng tirahan. Pumayag naman si Rafa ngunit humiling ito ng 6 na buwan. Nais ng asawa niya na makilala rin siya ng lubusan ng buong angkan nito. Asawa ko, baka naman galit silang lahat sa akin, medyo malungkot na tanong niya nang nasa harap na sila ng mansyon. Oh, ikaw pa ba? Alam ko, tulad ko, magugulat din sila at matutuwa dahil ikaw ang napangasawa ko. Sa loob ng 3 buwan, nakuha mo ang puso ko, may pagmamalaki nitong sabi sa kanya upang lumakas ang loob niya. Wey, ba't sabi mo matagal mo na akong gusto? Naduwag ka lang kasi nga akala mo sa mayaman ka gustong ipakasal. Oo nga, pero mas lalo kitang minahal nang nakasama kita. Nakita ko yung magaganda mong katangian na hindi pala basta-basta makikita ng sino man kung hindi ka nila makakasama, sabi ni Rafa at binuksan na ang pintuan tsaka ito bumaba. Lumigid pa ito sa kabilang pintuan para pagbuksan siya. Halika na, excited akong makilala kanila, nakangising sabi ni Rafa habang inaalalayan siya nito. Asawa ko, baka naman bully rin silang kagaya mo, asawa ko. Wala namang uubra sa'yo. Alam ko, strong ka at makakaya mo silang mapaamo, ngiting-ngiting sambit ni Rafa sa kanya. Humawak pa ang isang kamay nito sa bewang niya. Hello, Mama, Papa, mabutit nandito na kayo, maluwag ang pagkakangiti sabi ni Rafa. Nagulat silang pareho nang may bumababang babae mula sa kanilang hagdanan at malakas ang tunog ng takong ng sapatos nito. Oh, Rosel Villanueva, mabuti at bumaba ka na rin para salubungin kami, bati ni Rafa. Asawa ko, siya si Rosel Villanueva. Sumunod sa akin. Yun naman si Paulo Garcia. Ang pangatlo at pang-apat si Miguel Torres, kumaway lang ang dalawa sa kanya nang initian naman niya. Hay nako, dinala mo pa talaga siya rito. Ang akala ko ba ibubukod mo siya ng tirahan dahil yun ang gusto niya, nakataas pa ang kilay nito habang tinatapunan siya ng masamang tingin. Rosel Villanueva, watch your mouth. Hindi ka ba nahihiya na naririnig ka ng anak mo? Kuya, bakit kinakampihan mo siya? Sinira niya ang kasal mo. Sinira niyang dapat ay masaya niyong pagsasama ng best friend ko, galit at pasinghal na sagot nito kay Rafa. Rosel Villanueva, saway pang muli ni Rafa. Asawa ko, hayaan mo na. Nauunawaan ko naman siya, okay lang yun. Kasalanan ko naman talaga. Isa pa, best friend niya ang ginawan ko ng masama, mahinahon niyang awat sa asawa niya. Hindi, asawa ko. Lahat ng nangyari, kalooban ng may kapal. Naniniwala akong tayong destiny kaya tayong nagkatuluyan, sabay kuha ni Rafa sa mga kamay niya at magka-holding hand silang lumakad papunta sa elevator para makapunta sa 3rd floor ng bahay nila, naroon kasi ang silid ni Rafa. Anong pinakain niya kay kuya at ganyan na lang kadaling nakuha ang loob ng kuya ko, napapabuntong hininga na sambit ni Rosel Villanueva.
Anak, hayaan mo na ang kuya mo. Pumayag na lang rin ako kaya naman mapahiya siya at hindi matuloy ang kasal, mas delikado yun, sabat ng kanilang mama. Pero, mama, si Florian ang mahal ni kuya, hindi ba? At mahal na mahal din siya ng kaibigan ko, napapabuntong hininga muli silang sinundan ng tingin ni Rosel Villanueva. Hayaan mo na, hindi naman din mahalaga kung mahal o hindi. Isa pa, hindi ba't kaya lang naman siya ipapakasal sa kuya mo dahil kailangan nila ng tulong pinansyal natin. Para sa akin, sila ang hindi nag-ingat kaya dapat nilang hanapan ng paraan yan, segunda ng papa ni Rafa. Oh, asawa ko, bakit ang aga mong magbangon? Tanong nito, nakita nitong alas 5 pa lang ng umaga. Gusto ko kasi sanang magluto ng masarap na almusal sa kitchen nitong mansyon. Tara na, tingnan natin kung anong laman ng fridge niyo, aya pa niya. Asawa ko, huwag na. Hayaan na lang natin sila, may cook sina mama at papa. Okay sila, katwiran pa nito na hinayla pa siya para muling mapahiga. Ay, hindi na ako tatagal pa ng ganito, Rafa. Habang buhay ba o tatapusin ba natin ang buong 6 months na nagtatago rito tayo sa kwarto mo? Tanong niya. Asawa ko, hindi. Gusto kong bumaba at magluto bago pa ako maparito sa kakakain ng mga nakaimbak sa fridge mo at rasyon ng mga maid nyo. Hindi naman tayo preso, no? Padabog pa niyang isinarang pintuan ng silid nila at nagtungo na nga sa kusina ng mansyon. Bago pala mag-alas 6 ay naghahanda na ang lahat ng naroon ng iba't ibang putaheng iluluto nila. Hello po, kumusta kayo? Bati niya sa lahat ng naroon. Good morning po, ma'am. Bati rin naman ang mga naroon na tila nagtaka kung bakit naroon siya. Una na niyang tinungo ang listahan ng mga dishes na lulutuin ang mga ito. Nako, sir, bakit po ito ang breakfast ni na mama at papa? Tanong niya. Yan po kasi ang paborito nila, nag-aalangang sagot ng chef. Nako, masama to sa kalusugan ni na mama at papa. Papalitan ko po ang mga ito, sabi pa niya. Walang nagawa ang mga naroon sa mga niluto niya. Mas tumutok siya sa pagkaing masustansya ngunit masarap pa rin. Kaya nang magbabaan na ang lahat para sa kani-kanilang almusal, nagulat ang lahat kung bakit naroon si Rafa. Oh, Rafa, it's nice to see you. Ang akala ko kasi uubusin mo ang 6 na buwan naroon lang kayo sa silid nyo, puna ng kanyang ama. Sana nga, Papa, kaya lang ang mabait at maganda kong asawa ay nagpakaabala pa para lang mapakain kayo ng masarap at masustansyang pagkain, mayabang na sabi ni Rafa sa lahat. Sa isang mahabang lamesa nagkikita-kita ang buong pamilya nila at ang mga kapatid nito pati na ang mga asawa. Nagulat ang lahat dahil sa naiba ang nakasanayan nilang menu, putaheng luto mula sa isda at gulay na may mga naiibang dishes ang ginawa ni Vanessa. Asawa ko, pinagkaabalahan mo pa talaga ang mga lutong to. Grabe, mabubusog na naman ako, bulalas ni Rafa na bentang-benta ang mga inihahain sa kanya mismo ang nagluto. Ano to? Isda. Nasaan na yung hotdog at pork skein ni na mama at papa? Natanong ni Rosel Villanueva. Alam mo kasi, Rosel Villanueva, lahat ng menu na ihahain ay hindi na maganda para sa pangangatawan ni na mama at papa kaya binago ko. At sino ka naman para baguhin ang mga pagkaing nakasanayan namin? Rosel Villanueva, saway ni Rafa ngunit nahawakan niya ito sa kamay. Gusto lang ni Vanessa na makatikim kayo ng masarap na pagkain, kaya tikman mo muna, sabi pa ni Rafa. Sige na, magsimula na tayong kumain, awat ng kanilang ina. Matapos magsamba pa sa salamat ay nagsimula ng kumain ang bawat isa. Iniintay nila ni Rafa ang masamang maipipintas ng mga ito sa pagkain. Masarap, ngayon lang ako nakatikim ng masarap na lutuing gaya nito. Please give this recipe sa cook namin, baka idagdag ko sa menu namin, sabi ng ina ni Rafa. Nang matapos ang kainan ay hinarang siya ni Rosel Villanueva, yun ba ang ginawa mo para maaga si kuya kay Florian? Sumagot ka, sabi ni Rosel Villanueva sabay hila sa balikat niya. Ano ba? Nagmamahalan na kami ni Rafa. Kung ano man ang nagawa ko, pinagsisihan ko na yun. Hindi rin ako natutuwang nawawala ang kaibigan mo, pero naniniwala akong nasa mabuting kalagayan siya, giit niya kay Rosel Villanueva. Talaga, ang plastic mo. Alam kong natutuwa ka na nawawala ngayon ang kaibigan ko. Nasa poder siya ng kidnapper niya at hanggang ngayon hindi pa alam ng mga magulang niya kung nasaan siya, galit nitong sabi sa kanya. Bahala ka, magalit ka hanggat gusto mo, ikaw naman ang magdadala niyan.
Basta ako, sinabi ko na ang totoo, mahal ko ang kuya mo. Nangyari yun, ang hindi namin inaasahan. Kaya sana maging masaya ka na lang para sa kuya mo, sabi niya at tuluyang iniwan si Rosel Villanueva. Nang sumunod na araw ay nagkaroon ng swimming party sa kanilang mansyon at naroon ang buong pamilya at iba pang mga kaibigan ng pamilya ni Rafa. Asawa ko, halika, ipakikilala kita sa mga kaibigan ko at sa mga anak ng mga kasosyo namin, sabi ni Rafa sa kanya. Nagulat pa ito nang makita siya dahil nagsuot rin siya ng swimsuit. Wow, parang ayoko nang ipakilala ka, nanlalaki pa ang mga mata nito dahil sa sobrang sexy niya sa suot niyang kulay pulang swimwear. Two-piece yun, kaya naman si Rafa ay proud at parang ayaw siyang palabasin. Ano, Tara na, ipakilala mo na ako. Oo, pero dito ka lang sa tabi ko ha, kasi yung mga kaibigan ko puro mga babero ang mga yun, sabi pa ni Rafa. Nang makalapit na sila sa mga kaibigan ng asawa, naglakihan rin ang mga mata nito. Wow na wow. Pare, siya na ba si Vanessa, yung napakasalan mo, yung Samira ng kasal mo kay Florian? Yes. Pero forget about that. Hindi ako nagsisisi na siyang naging asawa ko, she's brilliant, sabi pa ni Rafa. Really? Mukha ngang masaya ka at in love ha, sabi pa ng mga ito sa kanya. Habang nagkakasayahan, umupo siya sa harap ng lamesa nila ni Rafa. Wala sa table ang mga kaibigan, medyo nakaramdam kasi siya ng pagkahilo. Habang nakaupo siya doon, nakita niyang may nahulog sa swimming pool. Angelica Bautista, sigaw ni Rosel Villanueva, kaya lang hindi nito matulungan ng anak dahil hindi pala ito marunong lumangoy. Nagulat pa silang lahat nang may biglang tumalon sa tubig upang sagipin ang bata. Lahat ay nagtakbuhan papalapit sa pool. Mabilis namang naiahon ni Vanessa ang bata. Vanessa, asawa ko. Mabilis na lumapit si Rafa sa kanya nang may ahon niya ang bata. Agad na nakuha ni Rosel Villanueva si Angelica Bautista. Vanessa, are you okay? Huwag akong alalahanin mo yung bata. Angelica Bautista, anak, are you okay? Ngunit walang malay ang bata. Kuya, wala pa rin siyang malay, sabi ni Rosel Villanueva habang umiiyak. Ngunit bigla siyang lumapit sa bata. Tumabi ka, ihiga mo siya ng maayos sa lapag, sabi niya dahil may balak niya itong gawaran ng CPR. Umalis ka, ikaw ang malas, sabi ni Rosel Villanueva at tinulak siya. Ano ba? Mamamatay ang anak mo kung matigas ang ulo mo. Ikaw ang umalis, sumigaw siya sa ina ng bata sabay tulak at ginawaran niya ng CPR ang bata. Ilang minuto lang at nailabas ng bata ang mga tubig na nainom nito buhat sa pagkalunod. Nang magawa niya yun, tsaka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Angelica Bautista, anak, malakas na sigaw ni Rosel Villanueva. Ano, Rosel Villanueva, yan lang ang masasabi mo matapos mong bastyusin ang asawa ko. Tinulungan ka pa rin niya at ang anak mo. Pabaya ka, huwag mong sisihin ang asawa kong yan. Kapabayaan mo. Tumayo siya para awatin na lang ang asawa niya ngunit hindi na niya napigilan ang pagdilim ng paningin niya at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Agad siyang nasalo ni Rafa. Vanessa, sigaw ni Rafa dahil nga nawalan siya ng malay. Agad siyang binalot ni Rafa ng tuwalya tsaka dinala sa silid nila. Nagpatawag sila ng manggagamot na titingin sa kanya. Rosel Villanueva, mag-sorry ka na sa asawa ko. Kailangang gawin mo yun sa oras na magising siya, kung hindi, hindi kita papatawarin, sabi ni Rafa sa kapatid. Kuya, siya ang Samira ng buhay mo. Ngunit malakas na sampal ang iginawad ng ina nila sa kapatid ni Rafa. Nagulat din ang lahat ng naroon. Mama, nasabi ni Rosel Villanueva matapos na halos lumipad ang mukha nito sa pagkasampal ng ina. Ano? Nakuha na rin niya ang loob niyo. Bakit? Iniligtas niya ang apo ko, ang anak mo, kaya marapat lang natanggapin natin siya ng tama. At isa pa, ngayon ko lang nakitang ganito kasaya ang kuya niyo. Hindi mo ba gugustuhing makita siya na masaya? Masaya ang kuya niyo. Oo nga, Ate Rosel Villanueva, masaya si kuya kaya hayaan na lang natin siya. Mabuting babae naman si Vanessa kahit na naging masama ang simula nila, sabi pa ni Paulo Garcia. Oo nga, si kuya naman ang may kasalanan kung bakit nagawa ni Vanessa ang bagay na yun. Binubuli niya kasi si Ate Vanessa kaya yun, pero hindi na importante yun kasi mahal na nila ang isa't isa, dugtong rin ni Miguel Torres, ang bunsong lalaki. Maya-maya'y lumabas na ang doktor galing sa silid nila. Dok,
Kumusta po ang asawa ko? Tanong ni Rafa. Congratulations, bungad agad ng doktor. Bakit po, Doc? Your wife is pregnant. I think it's almost a month. Talaga, Doc, magiging tatay na pala ako, masayang nabulalas ni Rafa. Lahat ng naroon ay natuwa sa kanilang narinig. Magandang balita yan, anak. Natutuwa kami ng papa mo para sa'yo. Oo nga, anak, congratulations, sabi rin ng kanyang ama. Lahat ay naging masaya dahil sa mga nalaman habang siya ay kasalukuyang walang malay. Marahan siyang napadilat, una niyang nasal-ayan ang kanyang lola. Lola, mahina niyang sambit. Apo, gising ka na, masayang sabi nito. Lahat naman ng naroon ay nagtayuan upang tingnan siya. Si Rafa agad ang unang humawak sa kamay niya. Asawa ko, kumusta ang pakiramdam mo? Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Rafa, bakit? Ano bang sakit ko? Bakit ganyan ka? Nakadama siya ng takot na baka pinarusahan na siya sa mga kamalian niya. Asawa ko, wala kang sakit. Oo nga, apo, wala kang sakit. Agad akong pinasundo ni Rafa kasi nga kailangan mo raw ako, sabat ng lola niya. Lola, salamat. Mahal na mahal mo talaga ako kaya nandito ka. Marahan pa sana siyang babangon. Oh, huwag muna, mahiga ka lang. Maya-maya ka na lang bumangon, apo. Ipagluluto na muna kita ng paborito mong arroz caldo, sabi ng matanda at nagtangka ng lumabas ng kanilang silid. Lola, miss ko na po ang mga luto mo. Salamat po, Lola, sabi pa niya. Bamaling siya sa asawa niya ngunit napansin niya na marami pa ang tao sa loob ng silid nila. Naroon ang mga biyenan at 3 kapatid ni Rafa pati na ang batang si Angelica Bautista. Nako, narito po pala kayong lahat. Angelica Bautista. Ayos ka na ba? Bilang niya sa bata. Lumapit naman ang bata at di umakap sa kanya. Thank you po, Tita Vanessa. Salamat po sa pagliligtas mo sa akin sa pagkalunod ko, sabi ng bata habang nakasampa pa sa kama. Oh, sige na, Angelica Bautista, baba ka na kasi, baka mahirapan ang tita mo. Vanessa, sorry, hindi kita dapat pinakitaan ng masama. Sorry sa lahat ng nagawa ko at nasabi sa'yo. Sa kabila ng lahat ay iniligtas mo pa rin ang anak ko. Sorry at salamat, naiiyak na sabi ni Rosel Villanueva nang makalapit din sa kanya. Wala yun. Alam ko kahit na sino ang nasa kalagayan ko, gagawin yun kay Angelica Bautista. Mabait kasi siyang bata. Asawa ko, salamat kasi napatawad mo na kami sa lahat ng mga kasalanan namin sa'yo at salamat kasi minahal mo ako. Asawa ko, ikaw ang unang nagpatawad sa akin. Minahal mo ako kahit na sinira ko ang kasal mo. Sa totoo lang, nagigilty ako kasi inagaw ko kay Florian ang lalaking tulad mo mapagmahal. Nagkamali lang tayo ng pagkakakilala sa isa't isa nung una pero hindi ko pinagsisisihan ngayon na nagawa ko yun kasi hindi ko malalaman na mabuti ka palang tao. Nako, tama na yan. Ito na ang niluto kong arroz caldo para sa apo kong mabait at sa baby, masayang sabi ng lola habang dala ang isang mangkok na may lamang lugaw. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang sinabi ng kanyang lola. Ano pong sabi niyo, lola? Baby. Oo, asawa ko, magkaka-baby na tayo. Buntis ka kaya ka pala nahimete. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo, sagot ni Rafa. Wow, magiging nanay na pala ako. Salamat po, naluluhan niyang sambit. Lahat ay naging masaya ng araw na yun. Natapos na ang anumang sigalot sa pagitan niya at ng kanyang hipag na si Rosel Villanueva. Simula noon ay naging mabuti na rin ang pakikitungo ng bawat miyembro ng pamilya ni Rafa sa kanya. Doon na rin nila pinatira ang lola niya. Kasama niya, hindi na niya kayang malayo ang lola niya. Bukod kasi sa maalaga ito sa kanya ay mapagmahal ito sa lahat. Lahat ng mga katangian niya at kaalaman ay ang lola niyang nagturo sa kanya. Asawa ko, salamat ng marami dahil tinanggap mo si Lola rito. Salamat dahil minahal mo ako. Wala yun. Maliit na bagay kumpara sa ligayang idinulot mo sa buhay ko. Mahal kita, Vanessa. Kayong magiging baby natin ng buhay ko. Niyakap siya ni Rafa at hinagkan sa noo at sa labi. I love you ta, asawa ko. Makalipas ang 6 na buwan, malaki na ang tiyan niya. Pumapasok na rin sa opisina ang asawa niya nang may isipan niyang puntahan ito doon. Pagpasok niya pa lang ng opisina ay nakita na siya ng mga dati niyang kasamahan na nang-aapi sa kanya noon. Oh, Vanessa, ikaw ba yan? Gulat na bati ng dati niyang kasama sa office na si Jojo Santos.
Ah, ah, oo, sagot niya ng alangan. Nakalimutan niyang may mga kakilala nga pala siya roon dahil doon siya nagtatrabaho noon. Hey guys, si Vanessa O. Tingnan nyo, akalain nyo, buntis na, sigaw ni Jojo Santos. Lumapit naman sina Clar Ice at iba pang mga empleyado roon. Sa isang iglap ay tila pinagkaguluhan siya. Sino namang tandang lalaki ang pumatol sa'yo? Baka naman stupid din katulad niya, sabat nito. Ha, hindi yan totoo ha. Matalino at mabait ang asawa ko. Oo nga, mabait pero stupid din. Akalain mong nagkagusto sa'yo eh. Reyna ka ng kapalpakan, sabay-sabay na nagtawanan ang mga ito sa harap niya. Kung sisantihin ko kayong lahat dahil sa panglalait nyo sa mismong asawa ng may-ari ng kumpanya, tanong ni Rafa na naroon pala sa likuran ng mga tauhan. Napatigil ang lahat sa pagtatawa. Nahawi na tila zipper ang mga ito upang bigyang daan ang boss nila. Asawa ko, ba't napadaan ka? Sana tinawagan mo na lang ako para hindi ka na napagod pa, sabi ni Rafa habang lumalakad papalapit sa kanya sabay akbay nito. Naisip ko lang ding dalhin sa'yo itong pagkaing binili ko, ang sarap kasi, sagot niya kay Rafa. Kayong lahat, mula ngayon, bawal na kayong manlay dito sa loob ng kumpanya ko ha. Ang mahuhuli kong nang-aapi ng kapwa empleyado at nanlalait sa iba papatawan ko ng parusa. Sa pagkakaalam ko, kasama ito sa rules and regulation na ipinatupad ko kamakailan lang, sabi niya sa mga empleyado. All of you, back to work, istrikto nitong sabi sa mga empleyado. Hayaan mo na, asawa ko. Lahat naman may katapat. Sabi nga ni Lola, anumang bagay na masama nating ginagawa ay may kabayaran, napapangitipan niyang sabi sabay yakap sa asawa at masaya silang nagtungo sa opisina ni Rafa. Pagkalipas pa nga ng 2 buwan ay nanganak na si Vanessa ng lalaki at simula noon ay nagsama pa sila ng masaya at puno ng pagmamahalan. Natutuhan nila ang bilang tao, hindi dapat maging mapanghusga sa kapwa at kahit na anong kasalanan ang nagawa ng tao sa'yo, matutong magpatawad at huwag magpadala sa emosyon. Ganun pa man, masaya sila dahil pangit man ang simula nila, maganda pa rin ang naging katapusan.